Oo. Malamang may magrarally bukas pero hindi ito yung pinakamalaking rally na niluluto kung sino man. No, baka may magrally bukas pero yung pinakamalaking rally hindi yung bukas. May mangyayaring rally po sa September 21. Pero mga kababayan, hindi ko po sinusuportahan ito. No? Hindi ko po sinusuportahan tong mga rally po na to. So pakita ko sa inyo muna, no. Tanggalin muna natin to, no. Kasi para sa akin much more on ano to eh. Parang mas alarming to eh. Kaysa yan, to. Yan. So kung makalat to ngayon. To. Yan. So October 2021 September 21, 2025 sa Luneta Park. Yan. So alam nyo kung anong hindi ko gusto dito mga ka-Streetwise? Bakit magtatakip ng muka? Walang rally po, no, na demokratiko ang magtatakip ng muka. So ano to, parang gusto nyong gayahin yung ginagawa po ng Nepal at saka ng Indonesia? Di ba? Oh, kasi mga kababayan, alam niyo pa kung anong pang-alarming dito, mga ka-Streetwise. Nakita ko yung post ni Boss Toyo eh. Hanapin natin Boss Toyo. Ito yun eh. Yan sa Facebook page nila ito mismo Tignan nyo to. Yan. Oh. Kita nyo, magrarally daw sila ng ganyan. Nakatakip ang muka, makabuka ka ng ina kayo. Una, actually, no, kung si Boss Toyo lang to, okay lang eh. Baka may sartik sa utak lang eh. Yun nga lang po, mga malalaking vlogger po pupunta. Nakita ko si Ato. Pupunta rin ata, nakatakip din yung muka. Si Bakagago, ganun din. So, anong meron? Oh, so, tingnan nyo to sabihin nyo naman sa kayo, Ruben, baka masyado ka lang exaggerated. Pero nung tininan ko po yung mga comments, mga kababayan, tungkol sa rally ito. O dadala ko ng flag ng Straw Hat Pirates, kailangan natin kalabanin ang world government. May mga ganyan na mag-alsa na tayo. Ay, yung mga comment eh. Yan ready na sa September 21. So para po ito sa September 21, hindi lang 'yan, napakita ko pa sa inyo. Si Makagago, punta natin si Makagago. Makagago. Ito yun eh. Ito yung Facebook ni Makagago, ito nga. Ito rin eh. Ano? Luneta Park, September 21. Hindi lang, marami siyang post dito nakita ko eh. Ito pa. Masyadong mainit ang tubig, iba ang tensyon ng hangin. Ito na nga ba talaga yon? So, hindi, actually ang bad trip kasi dito, hindi to rally. Kaguluhan tong gusto ninyo. At ang point ko dito mga ka-Streetwise, mga buwakan ng ina kayo, political vlogger ba kayo? In the first place, yung topic ninyo, no? Kasi ang mga nakita ko si Ato, si Tony Paulo Rata, kasama ata, no? Si Boss Toyo, tsaka ibang mga vlogger. So, in the first place, alam ko meron kayong karapatan magsalita. Nasa freedom, tayo eh. Meron tayong freedom of expression, freedom of speech. Pero yung magrarally kayo at pinopromote ninyo na magrally ng nakatakip ang muka, mali po yun. Hindi po demokrasya yung magrarally kayo ng nakatakip ang muka. Ang totoong rally kasi mga ka-Streetwise, pupunta ka sa kalsada, ipapakita mo kung sino ka, no? At doon mo sasabihin kung ano yung pinaglalaban mo. Hindi pupunta ka sa kalsada, nakatakip yung mukha mo. So, anong gagawin mo? Bakit nakatakip ang mukha ninyo? So, ngayon, pinagtanong-tanong ko ito eh. No? Pinagtanong-tanong ko to kung sino bang sponsor nito. Kasi may sponsor to eh. So, sabi daw ito the boy from left. Galing daw to sa left. Pangalawa, mga kababayan, mukha may sumausaw na politiko. Kasi in the first place, mga ka-Streetwise, itong mga vlogger po na to, na
nagpo-promote ng rally, in the first place, hindi naman sila political vlogger eh. Ano yan, pagkagising ninyo, ay, concerned na kami sa bayan. Di ba, yung mga topic ninyo about kaartihan, about pagbenta-benta, about chismis sa ibang tao, bigla pagkagising ninyo, gusto ko na political vlogger. Gusto ko na political content. Oh. So kasi alam nyo no, nakakuha sila ng inspiration from Nepal at saka Indonesia. No, so ngayon actually hindi ko to sila suportahan. Mas gusto ko yung ginagawa ng Bunyog kanina, yung binabato nila Kongreso, yung Senado. Kanina 'di ba? May rally kanina yung mga Bunyog. Binabato nila yung gate ng Senado. Okay yun. Kasi mga hindi naman nakatakip yung mukha nila eh. Oh. Pero ito mga kababayan, nakatakip ang mukha. At sinasakto po nila kung kailan mayroong gulo po na nangyayari po ngayon sa Indonesia at saka sa Nepal, ito rin po yung ginagawa nilang motivation. So ngayon, mas lalo tayo magduda mga streetwise na itong mga tao po na to na vlogger-vloggeran, political vlogger-vloggeran ngayon na in the first place naman mga kababayan, ayoko lang, ako may duda talaga ako. Kung sino may nito, kung sino may pakanahan nito. Kasi same group eh. Same group mga kababayan. Same group po na na-issuean dati na binabayaran. Sila din po yun eh. Oh. So sa akin, wag po natin tong wag natin tong suportahan. And by the way, no, ngayon pinag-aaralan ko nga itong rally na mangyayari na to sa September 21. So ito talaga, sinimulan talaga ito ng left. Sinimulan talaga ng left ito. And then sumausaw ito mga vlogger po na to. Wala lang, para lang maging cool. Diba? Para kami sa bansa. Kasi mga babayan, kung guguluhin niyo yung gobyerno ngayon, sino na yung maghahabol ng accountability? Nakuha niyo yung point ko? O sige, for example, sige. Magkagulo kayo. Kasi para sa akin, yung magrarally kayo nung nakatakip yung muka, para sa akin, panggugulo yun. Kasi kung anong pwede mong gawin dyan sa kalsada, hindi ka identified. Kasi nakatakip yung mukha mo. Tama, di ba? Nakatakip yung mukha mo, magsunog ka ng kung ano-ano dyan. Ang gagawin mo lang naman yan, tatanggalin mo lang, hindi ka nakilala. Sige ngayon, kung magkagulo kayo, ang tanong ba dito, nagkaroon ba ng accountability? Kung magugulo kayo? O ngayon, kasi pagkaliwa mga kababayan, alam nyo, ito yung pinakabobong narrative talaga eh. Yung pinasisigawan ng mga makakaliwa mga kababayan, nakita ko yung rally sa UP eh. Sabi daw, Estrada magnanakaw, Duterte magnanakaw, Villanueva magnanakaw, Marcos magnanakaw. Lahat na lang. So sino maghabol ng accountability diyan kung lahat na lang gusto yung tanggalin? 'Di ba? Ako sinasabi ko mga kababayan, no. Kahit naman yung presidente po natin, hindi naman po talaga totally safe 'yan. Na sinasabi natin hindi magnanakaw si PBBM. Pero sa pagkakataon po na ito mga streetwise, kung lahat yung tatanggalin mo, sino maghabol ng accountability? And by the way, pahingi ulit ng ebidensya. Evidence-based po tayo. No? 3 taon na po yung presidente, wala pa rin kang pinapakita na magnanakaw yung presidente. So ngayon itong nangyari. Nawawala tuloy ako kasi sobrang inis ko eh. So ganito pala nangyari. So itong rally po na to, makakaliwa po ito. Sinasawan ng isang politiko and then pinapromote sa mga vlogger. Hindi ko lang alam kung pinapromote lang ng mga vlogger ito o sasama sila. Ay nang kailangan natin malaman, baka mamaya pinapapromote lang sa kanila. O social media yun. Tapos mga kababayan, ang pangit dito, sasakyan pa ng mga DDS ito. Di ba?
Nakita ko kasi mga DD, sumasawsaw din eh. So, by the way, yun lang, no? Medyo, pag-confirm po talaga kung sino yung suspect natin dito. Titiwalag ako. Si Ato, Atom ba yun? Si Ato, di ba? Si Ato yun, di ba? Si Ato, Atom. Ato, di ba? Isa pa yun eh, yung puro sigaw. Alam niyo, mas magduda kayo mga kababayan. Yung sa mga vlogger po na hindi naman nagko-content ng politika, bigla nag-content ng politika. Mas magulat po kayo doon. For example ako political vlogger ako. Pag content ako ng politika araw-araw, walang problema yun kasi content ko talaga ito. Pero kapag yung mga content mga kababayan is chismis, pagbebenta no kung ano-ano, di ba? Biglang sasawsaw sa politika, ay mag-isip kayo doon. Ibig sabihin nun, di ba? Atom Arroyo. Sa Atom Arroyo. Ibig sabihin nun, may kumukumpas doon. Di ba? Kayo magulat na lang kayo pag ako nag-content ako. Kaartehan yung content ko. Ibig sabihin nun, may nananakot na sa akin. So yun so ngayon mga kababayan, so ulitin ko lang ako po, hindi ko po sinusuportahan itong ganitong klaseng rally. Ano ba yun? Pakita ko ulit. At kinukundina ko po ito. Well, para po kasi sa akin, yung magrarally po kayo ng nakatakip ang muka, hindi po talaga ako agree dito. Especially na meron tayong issue na pangyayari po na nagaganap ngayon sa Nepal at Indonesia. So, September 21? Luneta. Rally. Ito yan eh. Tingnan nyo oh. Kumakalat na ito ngayon eh. Triskill yun against corruption. Against corruption ba talaga? Ito pa yung oh. Tingnan nyo yung mga lumalabas oh. Panggugulo talaga ito eh. Yan oh. Oh. Ito yung pinapromote nila oh. Sa ano to? Sa ano to? Karahasan to eh. Oh. So makikita po natin yung narrative talaga nila, manggugulo talaga sila. Oh, pero tingnan natin pag kayo hindi nyo napuno yan. Yung Doneta, mukha kayong tanga dito. Ito, pang meron pa dito yun, ito, tingnan nyo. Oh. Hindi, edit naman ata siguro to. Edit yan. Pero by the way, ang pinopromote talaga nito, karahasan. So, I really disagree, no? So, yan, no? So, well, mga kababayan, in contrary, subukan nilang gawin yan. Well, masaya naman tayo doon kapag si PBBM po, nag-declare po ng martial law. Masaya tayo niyan. Sige, subukan nyo lang, no? Guluhin nyo yung Maynila. Yan. So, kayo so, yun lang ilang gusto kong sabihin dito, no? So, parang bangungot sa taong bayan ang bilis ng comment. Pasensya na, no? So, hindi, kausap ko na si Koy kanina. Si Koy ngayon, si Koy nasa Hong Kong. So, kanina kasi, nag-usap kami regarding nga dito, meron siya binabanggit na pangalan na pasimuno nito, pero mahirap. Mahirap pag walang evidence, no? Mahirap. Gusto niyo ba sabihin ko na kung sinong suspect dito? O, di ba? So, topic tayo. Doon tayo sa pinaka-topic natin. Okay. Nita Umali Takero, pati sa TikTok, meron din sa Davao Rally din bukas. Oo nga, meron din daw bukas. Sa birthday ni PBBM. Oo. So, gagabitin nila ang anniversary ng martial law. Hello po. May intel na sigurado ang mga police. Meron na po. Oo, meron na. Oo. Meron na. Actually, may document nga ako dito. Bawal pakita kasi. Kasi baka sira pa siya sa trabaho. Bilisan nila ang pagsama nila dyan at manggugulo tapos mahuli sila. No? Tapos pag nahuli, iyak-iyak. Oh. Hindi, yung rally po na yun sa September 21 sa Luneta po yun. So ang target talaga nun, Maynila. Okay, game.
So, pag-usapan natin yung topic natin, ha. Game. Hindi kasi mga kababayan kasi, no, sa amin mga vlogger, may mga info po kasing binabato sa amin. Minsan kasi binubullshit lang kami, no? Minsan ginagamit lang kami, gusto kaming gamitin. Kaya filter namin bago namin i-content. So minsan kapag may nagbato sa amin ng info, kinakausap din namin yung mga kapwa namin mga vlogger, ito ba totoo ba to? Tapos magtatanong kami sa ibang mga source namin. Kapag confirm na talaga sa namin sinasabi. Well, may mga ibang mga vlogger, malalakas ang loob, binubulgar kagad nila. Ang problema kasi pag ginawa mo yun, masyadong risky. Baka masyadong makapag-create ng confusion. Kaya doon ako sa mas safe. Actually, no, talagang malaking politiko sa likod nito kasi tandaan po natin, sige, magbibigyan nila ako ng clue. Oo. Ito pong mga vlogger po na to, na-issuean din po talaga sila na binabayaran sila ng politiko na to. Kasi nga po, same group lang sila eh. Sila din po yun eh. O pwede nyo siyang i-research. O yan, sila Ato, si Boss Toyo, si Makagago, si Rendon Labador, o kasama pa si Rendon, no? Hanapin ninyo, i-search ninyo kung sino bang politician ang na-involved sa kanila. Same time, same politician. Para po sa akin mga kababayan, hindi po coincidence po yun. Para sa akin po, hindi po coincidence na na-issuean kayong grupo kayo na binabayaran kayo ng ganyang klase politiko dati, tapos same group din kayo ngayon na nagpo-promote kayo ng rally. O, di ba? So, doon ako medyo, di ba? So, mahirap na. O, saan natin bubulgaran kapag ano natin? Kapag sure na siya talaga. Oo. Jabit. Yan, so thank you mga kababayan. No? So kayo po, sinasabi ko lang po sa inyo, wag po tayong sasama dito. Ganun lang po yun. Ako baka pwede kong i-cover ito. Si Aichang, kilala ni Aichang to eh. Huwag mo comment yan Aichang ha. Kilala mo Aichang eh. Wala sa yun. So, hindi sinasabi ni Arnold. Yan. So next topic tayo. 700 tayo ngayon. Napalike naman po ng video natin. So, saan na ba tayo?